Kung kailan dagsa ang mga pasahero, saka naman nagkaproblema sa kuryente ang NAIA Terminal 2 kaya nawala ng aircon. May report si Ian Cruz. Dahil init na, lumabas sa NAIA Terminal 2 ang ilang pasahero kanina. Basta mainit po. May power interruption. Mula umaga hanggang hapon, 3 beses nag-fluctuate ang kuryente. Hindi mabuksan ang aircon. Ayon sa Manila International Airport Authority, nag-trip ang breaker. It's really because of the heat index. Now, itong heat na to, trinato siya ng ating circuit breaker as a high power load, no? Pasado 3:00 na ng hapon nang maibalik ang kuryente. Hindi naman masyadong mainit, bearable naman yung temperature, no? Pero siguro kailangan ayusin pa nga yan. Kasi itong mga aircon na to, mga lumang-luma na, no? Sa Terminal 3, sa sahig na nakaupo ang ilang nanundo sa pasahero. Nagbawas kasi ng upuan para sa disinfection kasunod ng isyu sa surot at daga. Sa Batangas Port naman, kung saan dagsa na ang mga pasahero mula pa umaga, kinumpiska ang mga hilaw na karne bilang pag-iingat sa African swine fever. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Presumed dead o idineklara ng patay ang 6 na construction worker na kasamang nalaglag nang bumagsak ang isang tulay sa Baltimore, Maryland sa Amerika matapos mabangga ng cargo ship. Wala namang Pinoy na nadamay ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Bilang ng mga nasawi sa salpukan ng van at truck sa Antipas, Cotabato, umakyat sa 18 ayon sa LTFRB. Nasa kustudiya na ng pulis ang truck driver at nakatakda ng i-inquest. 5 taong tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila simula na bukas. LTO maglalabas na ulit ng plastic driver's license cards simula April 15. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.